Have a nice day, everyone. Welcome to Mommy's Garden. Some of my viewers requested me to share about Syngonium care tips. I'll focus on three important things: watering, sun exposure, and propagation. The common names of Syngonium podophyllum are arrowhead plant or vine, goosefoot, and African or American evergreen. It is native to tropical rainforests but is now commonly cultivated as a houseplant. So please join me again as I share simple care tips on Syngonium. So let's start with the light. Ang kadalasang tanong ng mga taong gustong mag-alaga ng Syngonium ay, how much amount of sunlight does Syngonium need? Ang halamang ito ay hindi pwede sa direct sunlight. It does best in bright, filtered light. Now, what will happen if you expose it to direct sunlight? Masusunog ang mga dahon nila. Katulad nito na sobrahan sa init ng araw, sunog yung dahon. Ito ang aking pink Syngonium. Isa ito sa mga paborito ko. Others call it pink velvet or neon pink. Now, paano natin mapapanatiling pink ang dahon ng Syngonium na to? Lagay natin sila sa lugar na kung saan makaka-receive lang sila ng bright, indirect sunlight. Itong pink Syngonium ko, nakalagay lang siya sa labas ng pintuan namin. Bright, indirect sunlight lang ang nare-receive niya kasi yung porch namin ay may bubong. Pag in-expose kasi natin siya sa direct sunlight, it will accumulate more chlorophyll. Now, what is this chlorophyll? Chlorophyll is the green pigment of the plant. This makes the leaves of the plants green. The more direct sunlight, the more chlorophyll, the greener the leaves. So in the case of pink Syngonium, to keep their leaves pink, they only need less sunlight. Saka hindi rin naman maapektuhan yung paggawa nilang ng pagkain kahit less sunlight lang ka nang nare-receive. Meron pa rin silang chlorophyll that would trap the light energy. Yung ilalim ng pink na dahon niya ay green. So nandyan ang chlorophyll. Rare variety ng arrowhead plant ang pink Syngonium kaya medyo expensive siya. Hindi naman siya mahirap alagaan basta alam ninyo kung paano alagaan. Ang susunod na isi-share ko ay kung paano sila pararamihin. So introduce ko muna sa inyo itong next Syngonium ko. Ang scientific name niya ay Eryngium Syngonium. Ang common name niya ay Pixie. Let's continue now. Isang paraan ng pagpaparami ng Syngonium is through stem cutting. Stem na hinahawakan ko, yan ang puputulin natin mamaya. Ito rin ang magandang paraan para lalago ang Syngonium natin. Kasi yung part na pinagputulan natin, tutubo doon yung mga panibago. So lalong lalago ang halaman mo. Ang may mga encircle na black, yan ang mga pwede nyong putulin. Yan ang nodes. Sa bandang ibaba niyan ang putol. Ayan, naputol na natin yung isa. Meron na tayong isang pantanim. Okay, hanap pa tayo ng iba. O ayan, kita nyo yung node na yan. Diyan yan ang puputulin natin sa bandang baba. Ayan, it's done. May dalawa na tayong pantanim. So, diba, napakadali lang ng pag-propagate ng Syngonium. Bago natin sila ilagay sa lupa, ilalagay muna natin sila sa tubig. Yan. Ang tubig na gagamitin natin ay yung dechlorinated o yung wala ng chlorine. Patutubuin muna natin ang mga roots nila dyan sa tubig. Papalitan natin ang tubig araw-araw para malinis, hindi pamahaya ng lamok o kung anumang bakterya. Ang sunod kong isi-share sa inyo ay ang aking soil mix.
But before that, let me introduce to you this variety of Syngonium. Ang scientific name niya ay Syngonium wendlandii. Ang common name niya ay silver goose foot. This is a climbing aroid. Pero pwede mo ring hindi siya pagapangin. Pwede mo rin siyang putulin katulad ni Pixie. Pero ako, I'll try to let it climb. Ilipat muna natin siya sa mas malaking paso. Yan. Ito na ang aking soil mix. Una, yung perlite. Kailangan siya para well-drained ang soil. Then carbonized rice hull. Rice hull or ipanang palay. Coco peat. Medyo malalaking coco peat. At saka loam soil or organic soil. Dito ko siya pagagapangin mamaya, ang DIY trellis. So, iripat na muna natin si silver goose foot gamit yung soil mix na ipinakita ko sa inyo kanina. Ngayon, ilagay na natin ang gagapangan niya. Ayan. Gusto ko siyang pagapangin para at least naiiba siya. Wow! Ito na ang ating work of art. The last tip that I'm going to share is about watering. Lahat ng Syngoniums gusto nila ng moisture. Kaya dinidilig ko sila ng 3 times a week. We should avoid overwatering because it's not also good for them. So the safest way is to check if they already need water. May gamit akong moisture meter. Tusok ko yan sa lupa to determine if the soil is still wet or dry already. Pag ang guhit na puti ay nakatutok sa right side, that means it's still wet. However, pag nakatutok na siya sa left side, that means the soil is already dry and you need to water. Misting is also good to maintain moisture among Syngoniums. Napakahalaga na wag nyo silang kalilimutang diligan, lalo na during summer. Kung wala kayong moisture meter, okay lang yung kamay gamitin para i-check kung tuyo na yung lupa. Ito na yung update ng aking silver goose foot after less than 2 months. November ko siya nirepot. Isa lang ang tali niya sa vine noon, ngayong 2 na. Mas humaba ng vine at saka nadagdagan na ng 5 dahon. By the way, ito na yung pinutol natin. After 5 days, makikita ninyo meron na silang panibagong roots. Yung white, yan ang bagong roots. Pwede na natin yang itanim sa lupa. Pero pwede ring paramihin muna yung roots bago itanim sa lupa. So it's your choice. So that's all for now. I hope you learned something. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you for watching.